martial law. It was an Asian version of the United States system. The Philippines press enjoyed all the freedoms, but they failed the Filipino people. Pagkatapos ng 15 taong pagbalik ko ng Singapore, masasabi mo na ito na ang lugar na nanaisin mong tumira dahil sa taglay nitong mapayapa, walang krimen at ligtas. Ligtas ka sa lahat ng oras. Pero bago tayo magpatuloy, maaari po bang paki-like, paki-share at paki-subscribe ang channel nito? Sino ba ang nasa likod ng pag-unlad ng Singapore? Binalaan noon ni Lee Kuan Yew ang buong mundo tungkol sa Pilipinas, pero walang sumeryoso dito. Bakit? Naisip ito ng isang pinakamatalino na kaisipan noong ika-20 siglo, ang isang pinuno na ginawa ang isang maliit na fishing village patungo sa pinakamaunlad na bansa sa mundo. Habang tinitingnan ng taong ito ang Pilipinas, umiling siya. Ito ang sabi niya, may nakita akong paparating na bagay na mapanganib. Ito ay isang babala, ngunit walang seryosong nakinig sa taong ito. Si Lee Kuan Yew, ang founding father ng modernong Singapore, at ang kanyang babala ay tungkol sa Pilipinas at ito ay hindi pinansin. At ang kanyang sinabi ay nagkatotoo. Si Lee Kuan Yew ay hindi lamang isang pinuno, siya ay isang visionary, isang strategist at isang tao na binago ang isang lugar na naanimoy walang kinabukasan, ngunit ngayon ay isang pinakamaunlad na bansa sa mundo pagkatapos makamit ng Singapore ang kanyang kasarinlan noong 1965. Alam niyo ba na ang yumaong si Lee Kuan Yew ay dating isang malakas na tagapagtaguyod ng Pilipinas na kinikilala noon bilang isa sa mga pinakamaunlad na bansa noong 1950s at 60s. At sa kanyang mga alaala, sinabi niya, walang dahilan kung bakit hindi maging isa ang Pilipinas sa mga mas matagumpay na bansa sa Asia. In the 1950s, economic development in the Philippines was better than that in Korea, comparable to that in Taiwan, and was at the lower end of the same bracket as Japan. Pagkatapos ng mga dekadang obserbasyon, siya ay nagiging kritikal sa maraming mga aspeto ng Pilipinas, kasama na dito ang US-style na political system nito, ang lubhang katiwalian at media. Ang kanyang babala sa katiwaliang pagbalik noong 1992 na kung hindi sila kumilos, sila ay mapag-iwanan ng kanilang kalapit na bansa. Every Filipino knows that all the other ASEAN countries have overtaken or are about to overtake the Philippines. If the next 6 years are wasted, the Philippines will lag behind even Vietnam. At sa unang pagkakataon ay naungusan na ng Vietnam ang Pilipinas sa GPT per capita mula noong 1990s. Suriin natin muna ang unang naging ugnayan ng Singapore sa Pilipinas at ang pananaw ni Lee sa bansa, sa kanyang mga pinuno at ang kanyang kultura. If I were a Filipino, to cheer myself, I would count my blessings and start in a positive frame of mind. The Philippines is immensely better off than Afghanistan, or Lebanon, or Sri Lanka. All these three have been torn apart by strife and war. Now, unlike these countries, the Philippines can pull itself together and get on with the job. And it has a good chance of success because it is part of a region which is set for high growth. Naganap ang unang opisyal na pagbisita ni Lee sa Pilipinas noong 1974, kung saan siya ay mainit na tinanggap ni President Ferdinand Marcos. Noong presidente pa si Ferdinand Marcos ay magkaibigan, kaya inimbitahan niya si Lee na manatili sa Malacanang, kung saan sila ay habang naglalaro ng golf ay pinag-usapan ang kinabukasan ng ASEAN. Matapos ang 2 taon noong 1976, ang dalawang bansa ay lalong pinagtibay ang kanilang pagkakaisa sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa 10% na pagbawas sa mga taripa bilang bahagi ng isang mas malawak na trade initiative na naglatag ng groundwork para sa patuloy na kolaborasyon sa ekonomiya at higit na pinagkasundo ang Timog Silangang Asya. Ganun pa man, kasunod ng pagpatay kay opposition leader Benigno Aquino noong 1983, ang Marcos administration ay naharap sa malakas na political at financial pressure, grappling with $25 billion na pagkautang sa mga banyagang mga bangko, na natigil ang mga loan sa Pilipinas at hindi makakatugon sa interest
bilis ng repayment. Ang Marcos administration ay humingi sa Singapore ng loan na 300 to 500 million dollars, kung saan sila ay sumagot na hindi namin nakikita na may balik ang pera. Gayon pa man, ang Singapore ay nagpahiram sa gobyerno ng Pilipinas ng 8 billion dollars. At ito'y lubos na lalaman na ang pagbayad nito ay maaring umabot ng mga dekada. Sa isa sa kanilang mga huling pagtatagpo ay hinimok ni Lee si Marcos na ibigay ang kapangyarihan sa isang mas may kakayahang magpaunlad ng bansa, at sa pagkabigla ni Lee kung saan si Marcos ay pumayag, bumaba lamang si Marcos sa kapangyarihan makalipas ang ilang taong pagkaraan ng lumalagong kawalan ng kasiyahan sa publiko sa kanyang autocratic na panuntunan at mga paratang ng pagbubulsa sa humigit kumulang na 10 bilyon dolyar mula sa public funds. Ang People Power Revolution ay ang siyang nagtulak sa kanya kasama ng mga taong malapit sa kanya na lumipad patungong Estados Unidos noong 1986. The democratic system malfunctioned. Fortunately, a miraculous demonstration of people's power in February 1986 saved the country from impending disaster. Gayon pa man, napansin ni Lee na ang mga Marcos at mga kasamang malapit sa kanya ay unti-unting bumabalik sa Pilipinas sa mga taon ng kanyang alaala. Pinuna niya ang lipunan ng Pilipino sa pagtanggap sa pagbabalik ng mga ito, kung saan ay kanyang nilalarawan ito bilang malambot at mapagpatawad na kultura ng Pilipino, kung saan ang isang leader na gaya ni Ferdinand Marcos na nagnakaw sa kanyang bansa ng mahigit sa 20 taon ay kinonsidera pa rin na mailibing sa pambansang libingan ng mga bayani. Nakakaunting halaga lamang ng ninakaw ang nabawi at nagawa pang maibalik ang kanyang asawa at mga anak sa politika. Have you ever engaged in any corrupt practices? No. Hindi nagtagal nakita si Lee at ang successor ni Marcos na si Corazon Aquino, ang unang babae na presidente ng Pilipinas, at balo ng napatay na si Benigno Aquino, sa isang makasaysayang pag-alis sa tradisyon kung saan ang mga bagong nahalal na presidente ay typically na kailangan pumaroon sa Washington. Ngunit sa kabila nito ay mas pinili nito na bumisita sa Indonesia at Singapore, at pinangako nito na mas paigtingin ang ugnayan sa rehiyon. May mataas na pag-asa si Lee na mapangunahan nito ang Pilipinas sa tagumpay, na inilarawan siya bilang isang debotong Katoliko na sinsirong nais gawin na matagumpay ang bansa sa abot ng kanyang makakaya. At si Lee ay kumbinsido sa potensyal nito, at dito ay naging matagumpay si Lee na makumbinsi ang US administration. Noong 1988 ay nagsimula ng isang foreign aid program na nagresulta ng mahigit na 10 bilyong dolyar na mga pledges mula sa iba't ibang mga bansa. At noong 1991, lahat ay naglalayong tulungan ang Pilipinas na makabangon. Gayon pa man, patuloy na kawalang tatag sa politika, pinipigilan ang mga donors at naantalang plano ng mga proyekto na may higit sa 100 kudita, mga pagtatangka mula nang ibagsak ang Marcos government. Nasubaybayan ni Lee ang mga kritikal na kawalan ng pagkakaisa sa loob ng Philippine Society na nagsasabi na may kulang sa pamahalaan upang hawakan ang lipunan. Ini-highlight niya ang matinding hindi pagkakapantay-pantay na nailarawan ang bansa na nahati sa dalawa, ang natatanging mga elite mixed mestizos na namumuhay sa karangyaan at ang mahihirap na mga magsasaka na halos napabayaan. Tungkol dito, si Lee ay nagpahayag ng malaking pag-aalala tungkol sa brain drain na nakaapekto sa Pilipinas, na sa panahong ito na nagsasabi na may malalang mali dahil milyon-milyong Pilipinong kalalakihan at kababaihan ang umalis sa kanilang bansa para magtrabaho sa ibang bansa sa ilalim ng kanilang mga antas na edukasyon. Ang mga profesional na Pilipino noon ay na-recruit na magtrabaho sa Singapore na walang kasing galing na gaya ng ating pagmamay-ari. Ang mga profesional na Pilipino noon ay na-recruit na magtrabaho sa Singapore na mas magaling pa kaysa ating pagmamay-ari, mga artista, architects at musikero, at mas mga malikhain kaysa mga Singaporean. In Singapore, there are over 1,500 Filipinos, professionals, engineers, accountants, architects, managers, more than those from all other ASEAN countries. They hold their jobs on their merit. You will find that Filipinos can perform as well as Singaporeans or Thais or Malaysians or Indonesians.
Pagkatapos bumaba ni Aquino ay makikilala ni Lee si Fidel Ramos noong 1992 na inilarawan niya bilang higit pa ng pragmatic at instrumental sa pagtatag ng higit na katatagan sa bansa kaysa sa kanyang hinalinhan. At sa parehong taon, si Lee ay atubiling tanggapin ang isang imbitasyon na magsalita sa Pilipinas sa isang business conference na inisip na hindi nais masaktan ang mga host, pero ang mga negosyanteng Pilipino ay sabik sa pampublikong figure na upang marinig ang kanyang mga tapat na pananaw na inasahan makakuha ng mahalagang pananaw para sa kanilang bansa. When I received your invitation to speak, I hesitated. You must have known my attitudes from reports over the years. Sa panahon ng kanyang talumpati, binalangkas ni Lee ang maraming hamong nakaharap sa Pilipinas at ilang mga solusyon para maibalik ang ekonomiya nito. Isang challenge ang natukoy ni Lee ay ang pag-iral ng sistemang pampulitika ng Estados Unidos sa bansa. One problem which you have is that the Philippines has an American-style constitution, one of the most difficult to operate in the world. The Americans wrote this constitution in 1787 in Philadelphia. They wanted a weak executive president, having suffered at the hands of King George III of England. They wanted the opposite of a strong monarch. But you are a developing country, and developing countries faced with disorder and underdevelopment needs strong, honest executive government. The system worked in America because of a superabundance of resources and riches in a vast, underpopulated continent. I do not believe that Korea, Taiwan, Hong Kong, or Singapore could have succeeded if they had to work under such a constitution, where political gridlock on every major issue is the way of government. And you will notice for some 28 years now, the United States system has not functioned well in the United States. Ang isa pang problema ng Pilipinas ay ang pag-ampon sa style ng Amerika na malayang pagpapahayag kung saan ang mga pagpahayag ng press ay humahantong sa maraming kalituhan at pagtatalo-talo ng mga mamamayan ng Pilipinas. The Philippines press enjoyed all the freedoms, but they failed the Filipino people. A wildly partisan press helped Filipino politicians to flood the marketplace of ideas with junk and confuse and befuddle the people so that they could not see what their vital interests were in a developing country. Dito ay kung paano binalangkas ni Lee ang isang serya na dapat gawin ng gobyerno ng Pilipinas na upang mas epektibo sa pagharap sa krimen at katiwalian. There must be a cleanup of racketeers in the police, whether for kidnappings or other crimes. The kidnapping of a Japanese executive in the Philippines, which took 6 months to settle, was enough to abort most Japanese investment plans. Kidnappings of local Chinese have increased. 3 victims, 2 university students and 1 businessman have been killed. Other crimes, especially corruption, must be suppressed and punished. It can never be eliminated, not even in Singapore. It is possible to weed out corruption, provided top political leaders set the examples and the pace. An efficient and a strong anti-corruption unit under the President, with powers to investigate any person, however high up, and to carry it to a successful prosecution, will work wonders. Binigyang diin ni Lee na dapat ay lansagin ng gobyerno ang mga patakarang nagpuprotekta sa mga oligarko na upang mangibabaw sa ekonomiya. The second task is to free the economy from controls and monopolies. The nationalist industrialization rhetoric has benefited only a group of inefficient oligarchs, including some heading U.S.-owned firms. The tariff barriers had been a major element of an intricate web of regulations that have shackled the Philippines, shackled its entrepreneurs, and only nurtured the favored few, cartels and monopolies, from banking to telecommunications to shipping. If you stick to your old policies, because vested interests are too strong, too powerful to overturn,
then Filipinos will lag further and further behind our ASEAN neighbors. Lift restrictions on trade and investment, dismantle the web of measures which keep out foreign companies and make Philippine companies compete to survive, not thrive at the expense of the ordinary Filipino. At ang susunod na dapat gawin ay ang problema sa politika dahil hindi seryoso ang pagpapalakas ng loob ng mga Pilipino sa politika at seryosong nananawagan sa press na turuan ang masa. If the Ramos administration can make ordinary Filipinos understand that politics is not simply elections with singing and fiestas and giveaways, but that it is about their lives, their jobs, their wages, their homes, schools for their children, hospitals, then the situation can change dramatically. The Philippines has a lively and an ambitious press. I think they should undertake this vital job of educating the Filipino voter of the link between political policies, macroeconomic reforms, low inflation, confidence, law and order with his welfare. And if they take that as their national duty, it can be done. At ang pangwakas ay binigyang diin ni Lee na dapat tugunan ng Pilipinas ang mga hamong ito sa infrastruktura, lalo na ang madalas na pagkakaroon ng blackout na humahadlang sa mga dayuhang pamumuhunan. Third, build up your infrastructure like power stations, roads, communications, either in partnership with or completely through the private sector. There's huge losses suffered by industrial and commercial establishments due to the electricity shortages and scheduled power blackouts, averaging 7 hours a day, with foreign investors closely monitoring the country for a stable political transition. The infrastructure problem is publicity it can ill afford. Nakita ni Lee na kaya ng Pilipinas ang lahat ng hamong ito at walang dahilan na hindi magtatagumpay. I hope I have provoked you into setting your priorities for getting your act together, so that you can achieve your potential. If you maximize the next 6 years of the Ramos administration, then you will get yourselves back into the mainstream of growth and development and be in the same league as Thailand, Malaysia, Indonesia. The OECD calls them now the new dynamic economies of Asia. You can be and should be one of them. Thank you.